May, may tanong ba kayo sa inyong mga birth certificate? O gusto nyo bang mag-apply nito? May mga concern ba kayo sa Philippine Statistics Office? O dating ang tawag natin ay NSO? Ngayong buwan ay atin pong ipinagdiriwang ang ika-31 Civil Registration Month. Atin pong alamin ang mga programa ng kanilang tanggapan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kababayan po natin dyan sa Metro at Mega Manila. Of course, sa buong lalawigan ng atin pong probinsya o ng atin pong ng Marinduque. Sa bayan po ng Torrijos, bayan po ng Gasan, bayan po ng Buena Vista, gayon din po sa bayan ng Santa Cruz. Of course, bayan po ng Mugpog at bayan po ng Buwak. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating mga kababayan na nanunood ngayon, tayo po ay sabayang sumasayang papawid sa pamamagitan po naman ng Lucky 7 Channel 3, gayon din po ng Philippine Information Agency Marinduque at Philippine Information Agency Mimaropa. Kasama po natin ang ating pong media partner, ito po ang Marinduque News Network. Sa bahagi po ng ating technical, kapiling po natin si Mr. Santino Latorena. Samantalang sa bahagi naman po ng produksyon, ay nandyan po si Mr. Mark Cesar Ola. Binabati rin po natin ng isang magandang araw ang ating pong mga kasamahan dyan sa Philippine Information Agency Mimaropa. Sa amin pong Regional Director, si Dr. Joey Alagaran. Hoy, batiin na rin natin si Miss Vicky at si Miss Lani. Yan, si Sir Ace. At saka po si Miss Donna. Sa atin pong mga kababayan na nakatune in ngayon, kung kayo po ay may mga katanungan sa atin pong mga panauhin, maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa pamamagitan po ng ating hotline number na makikita nyo po dyan sa harapang bahagi ng inyong mga telebisyon. 0923-729-9113. Alam po kayo, makipagkwentuhan po kayo sa atin pong mga panauhin ngayong araw. Ako po ang inyong Provincial Information Officer, Romeo Matac Jr. po ang inyong lingkod, ang inyong lingkod bayan. Welcome po sa ating kapihan sa PIA Marinduque, kung saan ay kinakapanayan po natin ang iba't ibang mga opisyales ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Ngayong araw ay mga kapiling po natin ang Registration Officer ng Philippine Statistics Authority. Dito po sa ating lalawigan, si Miss Virginia Sartilio, at meron pa rin po tayong isang makakasama mamaya, ang Municipal Civil Registrar naman po ng Bayan ng Buwak na si Miss Maria Dalia Handusay. Magandang araw po, Miss Virgie. Sir Romeo, sa ating pong Provincial Information Officer na gwapong-gwapo sa umagang ito. Nakaka-starstruck. At isang magandang araw din po sa mga lahat ng nanood dito sa Marinduque News Network. At I believe nandito rin po tayo ngayon live sa ating Lucky 7 Cable TV. Isang magandang araw po sa inyong lahat. At ako po si Mrs. Sartilio, Registration Officer po ng Philippine Statistics Authority, Marinduque Provincial Office, bilang kinatawan po ng aming pong Chief Statistical Specialist, Ma'am Gemma Office, kung saan siya po ngayon ay nasa isa pang pagtitipon, kaya ako po nandito ngayong umaga. Ngayon pong buwan na to, amin pong ipinagdiriwang ang isa pong
tinatawag naming Civil Registration Month. Kung ang buwan daw po ng Pebrero ay tinatawag natin na, sabi natin, Valentine Month o buwan ng mga puso, sa PSA naman po, meron po kaming tinatawag na buwan ng talaang sibil. Ito po yung 31st celebration po ng PSA. Okay. Pag-uusapan po natin ang iba pang mga detalye ng 31st Civil Registration Month at mga programa ng kanila pong tanggapan. Batiin po muna natin ang ating pong mga kasamang lingkod bayan, sa ating Gobernador Presbitero Velasco Jr., sa ating pong Speaker of the House of Representatives, si Congressman Lord Alan Velasco, sa lahat po ng mga mayor ng 6 na bayan dito po sa ating lalawigan, at sa lahat po ng bumubuos. Ma'am, kayo na po ang bumati sa atin pong mga kasama dyan sa PSA. Okay, isa pong magandang umaga. Of course, sa aming national statistician, alam kong nakakarating sa kanila ito because of the FB page po, ang aming national statistician, Dr. Dennis Claire Mapa. Sa aming pong regional director na ating po, taga Torrejos po siya, Ma'am Lenny Rio Florido. And of course, sa aming Chief Statistical Specialist, Ma'am Gemma N. Office. At sa lahat po ng nasa Provincial Office po ng PSA, magandang umaga po sa inyo lahat. Alam kong naka-tune in kayo at tinitingnan niyo ako dito sa TV. Pinapanood talaga si Ma'am. Opo, tama po, si si Regional Director Rio Florido ay minsan na nating daupang palad sa pamamagitan ng ating virtual kapihan dito sa Philippine Information Agency. Kaya good morning po dyan sa mga taga PSA Mimaropa. At mga kababayan, muli ko pong ibinabalik sa inyo si Miss Virginia Sartilio. Yan para po sa kanyang ulat sa bayan. So, this month po, nagsa-celebrate nga po tayo ng Civil Registration Month. May inihanda po ako sa presentation para po mas ma-appreciate nyo mabuti kung ano po yung aming ginagawa sa buwan na ito. At ganoon din po kung ano ang mandato ng PSA. So, kailangan ko po munang i-introduce sa inyo, ano po ba talaga ang PSA? Saan po ba galing ang aming organization? Ito po ang bagong-bagong pagtatag na isang ahensya kung saan 4 po na major statistical agencies ang nagsama-sama po. Base po sa batas RA 10625, ito po yung 4 na ahensya na National Statistics Office, National Statistical Coordination Board, Bureau of Agricultural Statistics, and Bureau of Labor, Employment, and Statistics. Lahat po ng 4 major statistical agencies ay nagsama-sama para po siya ay maging PSA. Ito po ay tinatawag natin na Philippine Statistical Act of 2013, kaya po nabuo itong Philippine Statistics Authority. Ano po ba ang mandato ng aming opisina? Kami po ay responsible po sa implementation po nung tinatawag na ito nga pong 10625 and then yung 11055 kung saan po ito yung tinatawag namin na Philippine Identification System at yung pong RA 11315, ito naman po yung Community-Based Monitoring System. Dagdag mandato po dito, ang PSA po ay kailangan talagang magplano to develop, mag-prescribe, mag-disseminate po at mag-enforce ng policies, rules and regulations, coordinate with government-wide programs pagdating po sa mga official statistics at general purpose statistics. The second po, civil registration services. Kung bakit po medyo, ito pong nasa slide nito, medyo na-bold ang letters po ng civil registration services sapagkat dito po tayo magpo-focus sa araw na ito. Ano po? And then we have the identification system. 3 po ang mandato namin, statistics, civil registration, and ito po ang identification system. Pero kailangan ko po magbigay sa inyo ng kaunting background. Bakit po ba nagkaroon, ano po ang connection ng civil registration dito sa ating ginagawa ngayong umaga? Noong una po, ang pagtatala po talaga ng mga vital events ay ginagawa po noon ng Roman Catholic Church. Ito po ay ginawa doon ng mga ating through the Spaniards. Tinatala po ito
sa Roman Catholic Church. And then there came 1899, nagkaroon po ng separation po ang state at ang church. Kaya po ang registration po ngayon ay nandun na sa mga munisipyo. And then 1922 po, naibigay po ang registration sa mga municipal secretaries at ito po ay na-archive doon sa Civil Records Centralization po, sa central office po. And then there came po 1930, yung act po ng 3753, ito po ay nagkaroon na ng reenactment po ng Law on Civil Registry, Law on Registration of Civil Status. And then ng 1932 po, ay nabuo po yung Bureau of Census and Statistics, kung saan po siya po ang nag-oversee po ng civil registration. And then serious recording po ay nag-start po ng 1940. There came po ngayon ang 1991, ang Local Government Code of the Philippines po. Doon po nabuo, na-establish po ang Local Civil Registry Office. Doon po sa sinasabi natin na 1991 Local Government Code of the Philippines. Na-establish po ang Local Civil Registry Office. Sila na po ang naghahawak po ng lahat ng dokumento. Sa kanila po inirehistro ang lahat ng kaganapan po pagdating po sa kapanganakan, kamatayan, kasal at iba pa po ang mga pagtatala. So 1991 po yun na-establish. And then nandito po ngayon yung tinatawag natin na Republic Act 20 ng Republic Act 10625 kung saan po naidagdag po ang posisyon na registration officer para po tumulong po dito sa tinatawag natin na civil registration. At ito mo na pong sinasabi nating Civil Registration Month, ito po ay base na rin po sa proklamasyon po ng ating dating presidente Corazon C. Aquino na dineclare po niya na ang every February of the year ay magiging Civil Registration Month po based from the proclamation number 682, kung saan po ang lahat po ng mga citizenry is ina-encourage po or maging aware din po ano po ba ang kahalagahan ng talaang sibil. Ano po ang ating duty pagdating po dito sa talaang sibil? Kailangan po natin mai-rehistro lahat po ng mga events na nagaganap po. Meron po kasi minsan na may nanganganak, hindi na rehistro. So our duty po dito is to ma-register po. Kailangan po lahat ay mairehistro. At maraman po ng mga tao ang kahalagahan nito. Ngayon po, so dito ngayong umaga, kasama ko po ngayon ang aming civil registrar po ng Ambuak. Kaya meron po kaming partnership talaga sa lahat ng mga local civil registry offices po ng Marinduque. Nandiyan po ang Buwak LCRO, Benavista, Gasan, Mogpog, Santa Cruz, and Torrejos. At bilang preparasyon nga po dito sa aming gawain na ito, sinasabi nga po, dapat tayo, we should stay on the ground. Kaya kahit po may pandemic, diretso pa rin po ang aming gawain. Kaya nagkaroon po kami ng pagpupulong with the 6 municipal civil registrars before February 1 po. And then we came up with easy materials po, naghang po kami ng tarpaulin para po maging aware din po ang lahat ng kababayan natin na meron tayong ginaganap na celebration ng ating Civil Registration Month. Kung makikita po natin sa slide, sa provincial office po ng Marinduque, ng PSA, meron po kaming tarpaulin dyan na naka-display. And then, nung pong first day, kick-off ceremony namin, kadalasan po ang ginagawa namin dyan before the pandemic, kami po ay nagkakaroon po ng motorcade. Ngayon po, syempre, iniwasan natin gano'n ang mga activities, so we have to sort with others. Pero regular po nagagawa kami ng mass, kaya nga lang po ngayon, through online po ang ginawa namin. So naka-attend din po dyan lahat ng mga LCROs with the staff of PSA po ng Marinduque. And then another po namin ginawa dito is nagbigay po din po kami ng giveaways. Hindi lang po siya simpleng giveaways dito sa aming pinamigay sa provincial office. Doon po sa kada pack po ng aming binigay na snack, meron po kaming mga information na nakalagay doon sa balot ng aming mga binigay na giveaway. So, a sort of information po doon sa aming mga kliyente. Ginawa po namin yon. And then, nandiyan po, makikita nyo sa slide, may mga clients po kaming nabigyan. At harinawa po ay nabasa nila din, ang mga nandong nakasulat, as a sort of information campaign. And then we also have daily trivia po sa Facebook
Facebook account po ng PSA. Meron po kami mga daily trivia doon kung saan pwede kayong makakita ng mga information on civil registration. And then to further know do po yung mga information do sa Facebook account namin, pwede po kayong magtanong doon sa aming FB page. Ang buong puwersa daw po ng Mugpog Local Civil Registry Office ay nanunood ngayon, Miss Virgie. Salamat po. Nakaka-nervous talaga. So, ganun po. Hindi lang po ang provincial office po ang nagkaroon po ng celebration. Of course, yung pong 6 local civil registry offices po, nagkaroon din po ng kick-off activity. Unang-una po dito, ang ating pong LCR Obuak, kung makikita nyo po sa screen, headed by MCR Dalia Handusay. Nagkaroon po sila ng kick-off ceremony noong pong February 1, noong pong during their flag ceremony. And then Buena Vista po headed by MCR Boyet Milambiling. Naghang din po sila ng tarpaulin doon, kung makikita nyo sa screen. We also have Gasan Local Civil Registry Office headed by MCR Maria Sofia Armadronio. And then Mogpog Civil Registry Office po, nandiyan po ang ating OIC MCR, Ma'am Bernadette Pineda. And then, dun po sa Torrejos, nandiyan po si Engineer Ronan Regio. Siya po ang MCR po dyan sa Torrejos. And then, ito pong sa Buwak po, nung nagkaroon po sila ng kick-off ceremony, ito ginawa po nila noong February 1, during the flag ceremony po, napakasaya po ng kanilang ginawang opening, kick-off ceremony, kasi medyo may pagka-plantita team po ang kanilang ginawa. Kaya lahat po enjoy na enjoy kasi marami pong plantita doon sa munisipyo. Lalo-lalo na po yung MCR nila. And then yun po sa Torrejos naman, nagbigay din po sila ng mga giveaway sa kanilang mga kliyente. Para ipinababatid po sa mga kliyente na buwan ng Pebrero ay nagse-celebrate kami o tayo ngayon ng Civil Registration Month. Ipinababatid po namin sa inyo rin ng PSA Marinduque ang aming pong mga naka-line up po na activity for the month of February. Pero kasama rin po siyempre sa February ang Valentine's Day. Ano po? Pero dito po, ang February 1 is of course the kick-off ceremony. Ayun po yung na-present ko kanina mga pictures. And then from, ngayon nga po, February 9, ito po yung TV guesting namin. Ang si Ma'am Gemma po ay nandun sa isa pang prior commitment niya. Related din po dito sa Civil Registration Month celebration. And then February 10, nasa Torrejos po kami para po naman sa info dissemination sa lahat po ng mga kapitan ng munisipyo po ng Torrejos. And then February 15 po, meron po kaming info dissemination para sa Barangay Dawis po, mga official po ito. And then February 16, meron po kaming information dissemination po sa Barangay LGU po ng Tugos at the same time po sa mga miyembro po ng Jesus is Lord Victorious Church. February 17 po, radio guesting po namin sa Radyo Kamalintig para sa awareness pa rin po ng mga tao regarding po the celebration and the importance of the civil registration. And February 18 po, info dissemination po sa mga BNS ng Gasan at the same time po sa mga kapitan po ng munisipyo ng Gasan. February 19, we have information dissemination naman po sa Kasili National High School with the parents and teachers. At sa hapon po nito, magkakaroon kami ng mobile acceptance of request for PSA-issued civil registry documents sa Santa Cruz na munisipyo po para sa mga empleyado po ng munisipyo ng Santa Cruz. And 24 po, ito naman po sa office namin, meron kaming virtual training po ng CRVS. And then February 26 po, ito po yung gaganapin din namin sa office na virtual information dissemination para po sa mga former CPH field personnel. At the same time, magkakaroon po ng online quiz. At sa hapon po ng February 26, meron din po kaming in-house training on basic civil registration. So, kaunting silip lang po doon sa mga dokumento naman na sinasubmit po sa amin ng 6 na local civil registry offices. Ang naiprepare ko po dito ay for the year 2019 and 2020. Kung makikita niyo po sa presentation, ang munisipyo po, nandiyan po makikita ninyo, yung pong naka-blue is 2019 and naka-yellow is 2020. Kung makikita niyo po, ang laki-laki ng diferensya ng kada munisipyo po from 2019 to 2020, nagkakaroon po ng decrease lahat po ng munisipyo
ay nagkaroon po ng decrease when it comes to registration of vital events. Ito pong pre-present ko sa inyo, ito po ay mga rehistradong dokumento po ng birth, death, and marriages lang, mga vital documents po. Hindi pa po kasama dito yung tinatawag natin na mga legal instruments, court decrees, application for marriage license. Ito po lang yung mga vital documents ng civil registration po. Linawin lamang po natin pag sinabi pong vital events, ito po yung binubuo po ito nung birthday, death nung kamatayan, nung araw po ng kamatayan, kung yung araw po kung kailan kinasal, at yung mga sertipiko po na nakapaloob dun sa mga nabanggit ko. So ang pinapakita po natin na datos ay kabuuan po ito nung tatlong vital events ng isang individual. Okay. So meron po kayong datos per like for example per event specifically for birth registration. Actually po, hindi ko po inaisama dito sa presentation yung vital event. Pero po, total na po ito ng kada munisipyo. Okay. Linawin lamang po natin, pakita po natin kung mabibigyan nyo ng emphasis. Po. Ang ibig sabihin po nung blue, yan po ay 2019. 2019. And then yung yellow po is 2020. So, ibig sabihin po, meron pong mula sa 7,067 na naitala po noong 2019, ito po ay may pagbaba na tinatayang 21.68%. Tama po ba ako? Tama po. Na understanding. So, 5,535 po yung nakapagtala ng kanilang birth registration, death certificate, and marriage certificate. Ano po kaya, ma'am, ang dahilan? Bakit imbis na tumaas ay bumaba po yung datos na nakikita po natin ngayon sa atin pong mga telebisyon? Okay. Bali po, nagkaroon ako ng slide po dito. May prepare po ako. Very significant po kasi, doon sa next slide po natin, very significant po kasi, pagdating po ng 2020, sa buwan po ng Marso, Abril at Mayo. Kung makikita niyo po diyan sa presentation, yung blue po representing 2019 and then the yellow one is 2020. Total na po ito total documents na na-receive namin magkakasama na po doon ang birth, death, and marriages. So as you can see po sa March last year, 2019, we have 619 documents received. Okay. Pero, noong 2020 po, of the same month, nagkaroon lang po ng 327. Yan po yung kasagaran noon ng pandemya. So, ibig sabihin, naka-apekto yung pagtatala po dahil nga po, karamihan po sa ating mga kababayan by that period ay nasa ilalim po ng community quarantine. At dahil since nasa ilalim po tayo ng community quarantine, ay pinagbawal yung paglabas ng marami sa ating mga kababayan para maiwasan naman po yung pagkakahawa-hawa ng ating naman pong COVID-19 virus. Okay, so yan po yung isa sa mga nakaapekto o yung mga factor na naging dahilan kung bakit hindi nakapagpatala ang ilan sa ating mga kababayan. Diretso po. Bali, nung naman pong buwan ng Abril, sobrang laki po din ang baba niya. From 529 during the month of April in 2019, the same month po ng 2020, naging 230. So, ang decrease po niya is nasa 56.52%. Okay. Lahat po ng, sir, ang present ko po dito sa inyo is preliminary kasi dito lang po ito count sa amin. Ano po? Opo. Okay. Kung matatandaan nyo po, mga kababayan, yan po yung kasagsagan na nilalabas na po yung mga tinatawag natin pong mga kategorya ng quarantine protocol sa atin pong community. Meron po tayong enhanced community quarantine, enhanced quarantine, ano po, ano nga ning specific, sorry? Ayun, modified enhanced community quarantine, blah blah blah, GCQ. So by that period ay nagkaroon ng kahirapan para lumabas yung ating mga kababayan mula sa kanilang mga tahanan. So, ayan po ay naiintindihan natin. Okay. So, sa pagdating naman po ng fast forward po kita ngayon pong
Mayo lamang po, hanggang Mayo lamang po yung inyong datos? Kasi ito pong tatlong buwan na ito, napaka-significant po talaga ng decrease niya. Kumpara po sa buwan ng June, July, August, September. Okay. Ito pong tatlong buwan na ito talagang medyo talagang malaki po ang decrease. Kung makikita niyo po sa buwan ng Mayo, 59.67% ang ibinaba from the 2019 month of May and then 2019 of 2020. So, yun po, 59.67%. Sige po, diretso po kayo. Nung dumating po ang Hunyo, June, July, August, September, medyo nag-increase na po, parang bumabalik na siya. And then, pagdating po ng December, talagang dumami na uli ang mga nairehistro. Ayun, that's good to know. Ano po, mamaya ay itatanong natin, mayroon pa po kayong presentation? Sige po, go ahead po. So, dito naman po sa service channels ng PSA, marami po kasi nagtatanong bakit daw po sa aming opisina, hindi daw po pwedeng mag-request ng PSA issued na mga birth, death, marriages, Senomar. Nais lang po namin ipabatid sa lahat na ang provincial office po ng PSA Marinduque ay hindi po tinatawag na outlet or civil registry service outlet sapagkat wala po kami ditong mga machine, wala kumbaga sa ano po ay hindi pa po kami binibigyan kasi parang pagdating po sa budget hindi pa po kaya. Meron man pong ibang probinsya pero ang Marinduque po ay wala pa. Kaya po ang aming pong opisina nagkaroon po ng mga service channels katulad po ng tinatawag namin na batch request system outlet kung saan po ang mga kliyente po na magre-request ng mga birth record na PSA copy pwede pong pumunta sa munisipyo po ng Buwak. Sa local civil registry office po ng Buwak, sila po ay nagtatanggap doon ng mga request for PSA issued documents. Yun nga lang po, ang presyo niya is different from the outlet. Medyo may kaunting dagdag po siya compared po doon sa outlet po ng PSA na ang pinakamalapit po sa atin ay Lucena. Meron din po tayo, since pandemic po ngayon, mas okay rin po na mag-request tayo dun sa tinatawag namin na online request through the PSA Service or PSA Helpline. Kailan po mas dito sa Marinduque ang PSA Service. Ang kliyente po is personal po siyang gagamit ng computer niya o kahit pwede po sa cellphone. Pwede po siya doon mag-request online ng kanyang record. Kaya lang po ang payment nito ay sa ating bayad center dito sa atin, dito sa Buwak. Meron po ditong bayad center. Meron po rin po kaming tinatawag na mobile services kung saan ngayon pong buwan ng Pebrero, kami rin po ay yung pagpunta namin sa mga areas na pupunta namin ngayon, magkakandak din po kami ng pag-accept na mga request for PSA issued ng civil registry documents. At ang PSA rin po ngayon is nagkaroon po ng decentralization. Pagdating rin po doon sa tinatawag natin na mga petitions po, pagdating sa mga maling items po na nakocommit doon sa mga civil registry document. Ngayon po, yung dati pong na-approve na petition from legal service po ng PSA sa central office, and then, binabalik po yun sa local civil register office. After po gawan nila ng finality, instead of sending para doon po sa central office, idinadaan na po sa provincial office para sa screening, and then kami naman po ang magpapadala sa regional office for further screening po ng petitions. At sa ngayon pong umaga ito, ito lang po ang aking maipipresent para po sa umagang ito. Muli po, marami pong salamat kay Sir Romeo sa pagkakataong ito na ibigay sa PSA. At ganoon din po, maraming salamat din sa mga staff po dito sa loob ng studio. At sana po sa muling isang pagkakataon pa mabigyan kami para naman po sa tinatawag nating Philippine Identification System kung saan si Ma'am Gemma po dito ang spokesperson. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat at isang pagbati muli sa mga taga-PSA, Marinduque po, nandiyan po sila ngayon nanonood. Ayun, so, good morning. Okay. Bago po natin bitawan si Miss Virgie ay meron pong mga katanungan na pinadala dito ang ating mga kababayan. Sasagutin lamang po natin ng ilan. Though, napakabilis talaga ng oras. Kapag ganitong napakaganda ng ating talakayan at usapan, ay napakaiksi ng oras. Pero hayaan nyo po't bibigyan natin po ng pagkakataon at bibigyan po natin ng daan ang ilan po sa inyong mga katanungan. Though nabanggit na po ni Miss Virgie, yung inyo pong concern about sa
Philippine National ID ay meron pong isa pang kapihan na gagawin po tayo specifically sa programa po yan. Programa po na yan ng atin pong pamahalaan. Gayunpaman ay patuloy po na tinututukan ng atin pong Philippine Statistics Office at gayon din po dito sa ating probinsya yung concern po ng ating mga kababayan hinggil po sa Philippine National ID. Hayaan nyo po at bibigyan po natin yan ng daan sa isang mas mahaba pong oras. Okay. Gayon naman po, pagdating naman po doon sa mga katanungan, hinggil naman po sa lokal na o yung halimbawa sa local civil registration, ano po, si Miss Dalia po yan yung nagpaabot po ng tanong dito sa ating hotline, dito sa ating Facebook. Pwede po kayong tumawag sa amin mamaya, ano po, para kayo na po mismo ang magtanong kay Miss Dalia. Mamaya po yan sa pagbabalik po nitong ating programa. Subalit, meron lamang po akong katanungan. Una po kay Miss Virgie, ano po, given na nakita po natin yung pagbaba noong mga kababayan natin na nagapatala ng kanilang mga vital events o yung nangyari sa kanila, ano po, kagaya po ng kung halimbawa may isang pamilya, mag-asawa na nagkaroon ng anak at hindi agad na ipatala dahil nga ni po sa sitwasyon natin ngayon dahil nasa gitna po tayo ng pandemya. Ano po ang ginagawa ninyong aksyon para mapataas po yung bilang ng atin pong mga kababayan na makapagpatala doon sa o maipatala yung kanilang halimbawa yung birthday ng kanilang mga anak o yung pagkuha ng yung pagpapatala kung may namatay man, ano po, sa miyembro ng kanilang mga kapamilya o yung pagpapatala kung sila man po ay nagpakasal. Okay. Sa case po nung nag-pandemic, karamihan talaga dyan, meron talagang hindi nagpatala. Actually, kapag ganun po, sa case na ganun, pwede naman po siyang gawa ng tinatawag natin na late registration. Okay. Pwede po siyang i-register late. Ano po? Yun po ay ginagawa sa local civil registry office po. Kung pinanganak po siya dito sa Buwak, edi dito po sa Buwak siya. Sa Buwak po siya i-rehistro sa local civil registry office po ng Buwak. Okay. Meron din po ditong nabanggit nyo po na siguro masasagot din yon, ano po, isa sa mga initiative ninyo nga ni po sa pagdiriwang din itong atin pong 31st civil registration, ano po, civil registration month, ano po, na tinatawag ay kung saan ang tema po nito ay strengthening civil registration and vital statistics, digital information, ano po. Isa po sa nabanggit nyo yung pagsasagawa po ng mobile services sa atin pong mga pamayanan, sa atin pong community. Meron na po ba kayong schedule specific kung kailan po kayo magtutungo sa atin pong mga napiling mga bayan para naman po maipaalam natin yan at abangan po kayo ng ating mga kababayan? Pagdating po sa mobile registration, yan po ay nandyan nakaatang na po sa mga local civil registry offices po. Una-una po nandyan po si Ma'am Dalia, makakasagot din po sa katanungan na inyong ibinigay. Ang mobile registration po mostly ay ginagawa ng local civil registry office. Okay, gayon pa man tayo pa'y patuloy na makikipag-coordinate sa PSA Marinduque, ano po, para kung meron po silang consolidated schedule ay maibahagi po sa atin at nang maipaalam din po natin sa inyo yan, mga kababayan. Okay. Ito naman pong isang concern dito ay mukhang ito'y applicable kay Miss Dalia. Maraming sasaguting mga katanungan si Miss Dalia. Very interested ang ating mga kababayan dahil medyo challenges daw po para sa kanila yung magpa-register dahil halimbawa yung iba po ay na-stranded dyan sa Metro Manila at hindi po makarating o sa kabilang lalawigan at hindi po makapunta direktamente po dito sa ating lalawigan sa kasalukuyan dahil nga ni po sa mga protocols na kailangan nating sundin. Sasagutin po yan ni Miss Dalia mamaya. Muli po ang ating pasasalamat sa atin pong kapiling ngayon. Ano po? Of course, ang ating pong registration officer ng PSA Marinduque, si Miss Virginia Sartilio. Miss Virgie, para po sa ilan sa inyong mga mensahe o mga paalaala sa ating mga kababayan bago ko po kayo bitawan.
Muli po, hiningi po namin yung inyong suporta para po dito sa aming pagtatalang sibil. Kung may alam po kayo ng mga bagong panganak sa inyong lugar, pwede niyo po silang sabihan na i-rehistro agad. Meron po kasi may mga cases na hindi agad nila nare-rehistro kasi meron pong tinatawag na late registration kapag hindi po siya naitala talaga sa tamang panahon. Kaya hiningi po namin ang inyong tulong na importante po ang pagtatala po ng mga vital events. At lalong-lalo na rin po ang pagkakaroon po ng PSA copy ng inyong birth record sapagkat ito po ang prime document na kailangan natin sa Philippine Identification System. Para po, maraming salamat at magandang umaga. Okay. Para hindi na rin mahirapan, halimbawa yung mga anak nyo sa pagdating ng panahon, kung hindi na itala ng mas maaga, ay doon tayo nagkakaroon ng problema. Ayan. Para ngayon pa lamang ay matugunan at masagot na natin yung mga concern o yung mga problema na kakaharapin ng ating mga anak. Huwag sanang maging pabaya din ang ating mga magulang at maging responsable para po ipatala ang halimbawa yung kapanganakan o yung birthday, kumuha ng birth o magsagawa ng birth registration para po sa inyong mga anak. Isa lamang po yan sa event na tinatawag at ginagawa po ng PSA. Na-mention na po namin yung iba pang mga vital events na kailangan po nilang gawin. Muli po ang ating pasasalamat, Miss Virginia Sartilio, ang ating pong registration officer ng Philippine Statistics Authority ng ating pong lalawigan. Thank you so much. Maraming salamat po. Alright. At magbabalik po tayo. Makalipas lamang ang ilang mga paalaala kung saan ang tabayanan po ang atin naman pong makakasama dito po sa ating ikalawang bahagi ng ating pong programa. Ang Municipal Civil Registrar naman po ng Bayan ng Buwak, si Miss Dalia Handusay. So yung mga katanungan nyo po dyan, nako, nakakatuwa naman. Ibig sabihin, engaging ang ating programa at maraming nakatutok ngayon. Kaya antabayanan po nyo yan dahil sa bahagi ng technical ay si Miss Dalia po ang makasasagot dyan. Safe ang pamilya. Dapat sa bahay, sanitation ang bida. Maging bida solusyon sa COVID-19. Uwi sa bahay, bawal yakap at kiss. Maligo-ligo muna from head and shoulders to feet. At ang damit na yung ginamit. Detergent with bleach dapat para ang germs di kumapit sa kids. Maging malinis-linis araw-araw.
Maging malinis-linis araw-araw para you can be the solusyon. Sa kusina ay hugasan agad ang mga plato. Mas joyful ang salo-salo. Sa mga bagay iwas hawak para iwas hawak. Buong kamay ay hugasan mo na. Walang mask. I-sanitize ang kamay. Kumistansya isang metro. Alamin ang totoo. Maging malinis-linis araw-araw para sa buong pamilya ako, ikaw. Maging malinis-linis araw-araw para you can be the solusyon. I-sanitize ang katawan at buong bahay para you can be the solusyon. Simulan sa bahay. Maging malinis 'cause together we can all be the solusyon. Be the solusyon. Be the solution. At muli po tayo nagbabalik sa ating pong kapihan sa Philippine Information Agency, Marinduque. Ako pa rin po ang inyong Information Officer ng PIA Marinduque. At kanina po ay nakapiling natin ang atin naman pong Registration Officer ng PSA Marinduque na si Miss Virginia Sartilio. At sa pagkakataon naman pong ito, ay makakadaupang palad po natin ng personal para sagutin po ang inyong mga katanungan at para magbigay rin naman po ng mga programa, mga accomplishment ng kanila pong opisina, ang atin pong Municipal Civil Registrar ng Bayan po ng Buwak na si Miss Dalia Handusay. Ngayon mga kababayan, kung kayo po ay may mga katanungan para po sa inyong mga birth certificate, sa mga death certificate po ng inyong mga mahal sa buhay na pumanaw na, gayon din po kung balak nyong kumuha ng Sinomar, abot pa para sa Valentine's Day, at the same time para naman po sa mga mag-asawa na nagpatala o nais kumuha ng kanilang mga marriage certificate, kung kayo po ay may mga katanungan, yan po ay masasagot mismo. Miss Dalia Handusay, welcome po sa ating programa. Magandang araw po. Magandang araw, Sir Romy, sa lahat ng mga nanonood sa FB page at sa local channel. At magandang umaga, lalong-lalo na sa ating maganda at butihing Mayor Army Carion. Andito po ako ngayong umaga sa channel na ito upang ipamahagi ang mga informasyon tungkol sa pagsasagawa ng Civil Registration Month celebration sa Bayan ng Buwak. Nakalipas na po yung unang linggo na kung saan naging hit na hit ang ginawang kick-off ceremony ng Bayan ng Buwak sa pamamagitan ng pinagsabay na pagpapahayag ng tema ng Civil Registration Month at pamimigay ng mga plants sa ating mga empleyado. Doon ko rin po in-announce ang mga nakalinyang gawain sa buwang ito. Nasa pangalawang linggo na po tayo ng ating pagdiriwang, kaya andito kami sa local Marinduque News Network upang lalo pang ipahayag, i-inform kayo ng mga line-up of activities.
Nakatakda po kami magkaroon ng information dissemination sa mga job orders ng munisipyo ng Buwak sa February 11 kasi po napakarami na nila doon sa aming munisipyo at nararapat lang nabigyan namin sila ng kaliwanagan kung paano nila maihahanda ang kanilang mga dokumento kung sakaling sila ay maghangad ng mga ibang posisyon na permanente saan mang tanggapan ng ating lalawigan o pang-national man. Meron din po kami tinakda sa 3rd week ng Febrero at tinawag namin itong Mobile Registration Week. Ito pong ibig sabihin ng mobile registration, pumupunta po kami sa iba't ibang barangay, malayo o malapit, at doon ay nagbibigay serbisyo katulad ng pagtatala ng mga matagal nang hindi nare-register na bata sapagkat kanina nabanggit ni Sir Romy na wala ang tatay. Nagbibigay din kami ng free legitimation sa araw na yon na pumupunta kami sa mga barangay. Nagbibigay din kami ng free waive fees sa pagtanggap ng mga request for civil registry documents na nire-request sa pamamagitan ng BREX, yung tinatawag na BREX. Ang BREX ay isang programa na kung saan partner namin ang PSA na hindi na kailangang pumunta sa Lucena o sa syudad ang mga taga rito sa ating bayan at pwede na silang kumuha sa aming tanggapan. Meron lang pong tinatawag na service charge on top of the PSA fee. So, pero nawawala po ang fees na yon kung ang magrepresenta ang mga tao ng kung indigent sila ay certificate of indigency. Samantalahin po ninyo yon. Pag pumunta kami sa barangay, kumuha na po kayo at mag-request. Ang babayaran po lang ninyo ay yung PSA counterpart, yung 155. At sa amin tanggapan, kapag ito'y kinuha ninyo, ay 305 na. Pero ulitin ko, kapag ikaw isang indigent, ay waive na ang fees. Kaya ito po ay isang programa na talagang tinatangkilik sa pagpunta namin sa barangay. Ito po ang aming schedule. Sa barangay Kaganhaw, simulan natin sa may ugnayan po kami sa Lord Victorious Church International sa February 16 dyan sa Barangay Tugos. Pwede po ninyo kaming puntahan dyan kahit hindi kayo membro ng religious group na ito. Care of Pastor Manggubat. Pupunta po kami sa Barangay Kaganhaw sa February 16 sa afternoon. Barangay Bunganay sa umaga ng February 17, Barangay Amingon, February 17 p.m., Barangay Maligaya, February 18, Barangay Santol, February 19. Yung mga serbisyo kong nabanggit kanina ay gagawain namin doon. Sabihin ko po sa inyo na ulitin ko po yung BREX, PSEA, LGU, Buwak Partnership, the only one existing in the province. Come on, let's patronize this program. Kasi po, ito ay mula pa noong 2009 at still running up to this date. The only one in the province. At kung sinasabi namin na within a month makukuha yung dokumento kasi yun po ay pinapadala, emailed to PSA Mimaropa, mayroon din pong marami din po na bumabalik ang inyong request within 2 weeks, within 1 week, within 3 days. Depende po sa dami at sa volume ng work sa PSA Mimaropa. So hindi naman po ganun katagal bago ninyo matanggap ang inyong request. Natagalan lang po noong March, April, May, gawa po ng pandemya. So, mga kababayan, tangkilikin po natin ang BREX program ng Bayan ng Buwak na sabi ko nga po sa inyo, hindi lamang po ito para sa mga taga-bayan ng Buwak, kundi para sa lahat ng mamamayan ng lalawigan ng Marinduque. Nandun po sa aming tanggapan at kami ay pwede po kayo mag-fill up ng form, magbayad ng kaukulang fees at sa mga indigents ay waive po ang 100
150 pesos service charge. Miss Dalia, ibig sabihin po ba nito, miski hindi po siya residente ng bayan ng Buwak, halimbawa ako po ay taga Torrijos at kailangan ko pong mag-apply, pwede po akong magtungo sa inyo? Opo, Sir Romy, pwede po. Wow. Kahit hindi kayo pinanganak sa bayan ng Buwak o sa lalawigan ng Marinduque at kayo pinanganak sa ibang lupalop ng lugar sa Pilipinas, pwede po kayong mag-avail o mag-request ng civil registry documents ninyo, birth, marriage, death, Senomar for those applying for a marriage license na kailangan, yung magpapakasal, kailangan Senomar. Pwede po kayong pumunta sa aming tanggapan. Ayun. So, maliwanag po yan. Ano po? Sabi nga ni po ay let us utilize and maximize yung services po na binibigay nitong atin pong pamahalaan, particular po dito sa Buwak Local Civil Registry Office. Okay, go ahead po, Miss Dalia. Matapos po ang third week of February na Mobile Registration Week, ay pupunta po tayo sa fourth week of February. Na sa February 26 ay magkakaroon po kami ng libreng issuance ng birth, marriage o anumang civil registry documents ninyo free of charge. Okay, linawin po natin, libre po ito. Yes. Kailan po nga ni ito? Paulit nga ni po. February 26 po sa aming tanggapan. At alam ko po, meron din po sa iba't ibang tanggapan ng civil registry sa buong lalawigan at sa buong bansa. Hindi ko lang po alam ang eksaktong date ng kanilang Okay. So, para po sa bayan ng Buwak, yun pong kanilang libreng pagpapatala. Ano po? Ay this coming February 21. 26 po. 26 po pala. Nako, after po pala yan ng aking kaarawan. Yan. So, after ng EDSA Revolution Day. So, February 25, then the following day, February 26, iitala nyo na po yan para ma-avail nyo po yung libreng serbisyo na binibigay po ng PSA. Alam nyo po, nabanggit po kanina ni Miss Dalia pala, yung sinasabi na minsan yung ating mga kababayan, sabi, ang tagal. Ito po, advice lamang ko ito sa ating mga kababayan, kahit hindi nyo po kailangan, kailangan lagi po kayong merong hawak. Dahil yan po, sabi nga niya, ay vital, ibig sabihin, necessary, kailangan. So, ngayon pa lang, para hindi po kayo, kung kailang, sabi nga niya, kung kailangan, saka mag-apply, tapos ay asisihin, bakit ang ating mga kawani, bakit ang tagal? Ngayon pa lamang po kayo, mag-apply na para makita nyo rin po kung may kailangang itama sa inyo pong, sa mga datos na nakatala, dyan po sa inyong mga registration, sa inyong mga birth certificate, and other vital documents. Opo, Sir Myong. Ipagpatuloy ko po, Sir Romy. Lilinaw lang po, free issuance ng documents, kasi po ang registration of children, ang registration itself is free. Free po ito sa mga bata na ipinanganak sa may kasal ang magulang. Okay. Ngunit kapag ang bata ay ipinanganak na illegitimate, ay meron po talagang libre pero meron binabayaran na AUSF, affidavit to use the surname of the father, plus 500 sa bayan ng Buwak at 200 more kapag ito ay late. Ayun. So, hindi po kasama yun sa aming libreng serbisyo kasi libre na talaga ang registration itself. Okay. Opo. Matapos po ang February, ay ngayon pa lang po ay busy ang aming tanggapan sa pagsasagawa ng preparasyon para sa inaabangan ng ating mga kababayan ang maramihang kasalan. Ito po ay tinagurian namin pag-iisang dibdib sa panahon ng pandemic. Sana all. Ayan po. Sa March 10 po ito, 2021, sa pangunguna ng ating mahal na Mayor Army Carion na siya magiging tagapamuno ng kasal. Siya po ang solemnizing officer. Okay. Miss Dalia, putulin ko lamang po kayo. Bukas pa po ba? I understand limitado lamang po yung kinakailangan. Sa panahon po ngayon ay bukas pa po ba yung pwedeng mag-avail ng service na Kasalang Bayan? I'm sorry po, sir, kasi noong pang January 31, tinapos na po namin ang pagtanggap ng mga aplikante kasi po
nung una, tinakda namin ng 20, tapos ginawa pa rin namin 25 couples para maobserbahan po natin. Dala po ng maraming nagparamdam na gusto rin nilang makasal, ginawa pa namin itong 25 couples. Ay kailangan na namin i-stick sa 25 to observe the proper health protocols. And of course, para nasunod pa rin po tayo sa itinakda ng IATF. Yes, yung kailangan mag-social distancing. Kaya nilimit din po namin na walang sasama ng mga kamag-anak. Ililimit lang po namin ito sa ikakasal, yung dalawa, at isang ninong at ninang. Ayun. At ang mapupunta lang doon po ay, binilang ko po ay mga 135 po, including the management staff. Yun po lamang at pinapaghandaan po namin yon na libre po yung kasalan except po dun sa kinuha nila na Senomar with wave fees. So yun lang fees pa sa PSA ang binayaran nila kasi i-waive ng munisipyo yung service charge para hindi sila magastusan. Other than that, wala po silang gagastusin. Meron pong pagkain after the ceremonies, may gift pa ang pamahalang bayan ng Buwak at maganda ang programa na inihanda namin sa kanila. Wow, sige po. Opo. Go ahead po. Nais ko pong ipaliwanag din ang mga iba pang programa ng aming tanggapan. Yung sinasabi namin kanina na mobile registration, naintindihan na po siguro ninyo yon. Yun po yung pagpunta namin sa mga barangay para reaching out. Pumupunta kami para malapit sa inyo ang munisipyo na hindi na kayo kailangang pumunta sa aming tanggapan, na kung saan ang aming tanggapan talaga ay punong-puno lagi. Ano po? Kaya mayroon pag kami pumunta, samantalahin po ninyo para mas matagal ninyo kami makausap, maipanliwanag ninyo ang inyong mga sitwasyon at na matulungan namin kayo ng maayos. Nagkakaroon po din kami ng information campaign sa mga barangays at sa mga schools na medyo hindi na namin ginawa ngayon, gawa ng pandemic. At yung pangatlo, yung BREX na naipaliwanag ko na. At yung pong out-of-town reporting na kung saan meron po tayong mga kababayan na nanganak sa ibang lugar katulad ng Mindoro, Quezon, Zamboanga, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na umuwi kaagad sa Marinduque ay hindi nila naisipan na iparegister yung bata na pinanganak doon sa ibang lugar. Huwag po kayong mag-alaala, pwede po namin kayong tulungan. Halimbawa po, pumunta kayo sa aming tanggapan, bibigyan po namin kayo ng mga requirements. Hindi na kayo kailangan pumunta sa Mindoro o sa Quezon o kung saan man pinanganak. At kami po ang gagawa ng mga papeles, ipapadala po namin sa kung saan pinanganak. Meron lang po kayong bibigay na kaukulan na halimbawa po ay fees na kailangang bayaran dun sa lugar na yon. Sa aming tanggapan naman po, kapag indigent yung humihingi ng tulong, basta mag-present lamang ng Certificate of Indigency, hindi na po babayaran yung mga service charge sa munisipyo. Meron din po kami tinatawag ng migrant petition. Halimbawa po, meron siyang civil registry document like birth, nakikita siya ng error. Halimbawa po, yung letter C naging S, yung I naging U sa pangalan o sa surname, o di kaya mali ang apelyido, ang pangalan ng nanay, misspelled, merong nawalang letter, may nadagdag na letter, at ang problema, hindi kayo pinanganak sa bayan ng Buwak. Ano po ang dapat ninyong gawin? Magpunta po kayo sa aming tanggapan, tutulungan po namin kayong mag-file ng petition sa aming tanggapan, ipapaliwanag namin ang mga kailangang requirements, kasi talaga pong importante na sumunod sa mga requirements para hindi po ma-disapprove ng PSA Legal Department. Susundin po natin yung mga service charge na kailangan, service charge sa munisipyo, filing fee sa pupuntahan ng munisipyo. Hindi na kayo kailangan pumunta sa lalawigan na kung saan kayo pinanganak at mismong kami na po ang magfa-facilitate. Pag nakarating na yung inyong dokumento, yung inyong petisyon sa lugar na iyon, sila nang i-approve nila kung dapat i-approve. Tapos sila po ang magpapadala sa PSA Legal. Yun po yung proseso. Pero may second part pa po ito. Mahaba po talaga ang pagpapakorek ng mga
deficiencies o errors sa ating mga civil registry documents. Yun po ang tinatawag nating migrant petition. Ang aming pong tanggapan din ay may FB page. Ano po? Gusto namin mag-reach out through social media kung saan po nakita namin na maganda po talaga ang epekto. Nakakapagtanong po sila na hindi na kailangan pumunta sa tanggapan. Kami po ni Miss Via Maria Malapote, Registration Officer, ay sadyang sumasagot kaagad kapag may mga katanungan doon. Nakita ko po ang epekto, maging sa ibang lugar, nagtatanong na rin at natutuwa sila na may ganitong FB page kung saan sila natututo at nakakapagtanong. Yun po lamang at marahil ay meron pong, handa na po akong sumagot sa mga katanungan ng ating mga manonood o ano. Ayun. Maraming salamat sa update po, Miss Dalia. Marami pong mga pinadalang mga mensahe po sa ating programa, ang ating mga kababayan na talagang sila po ay taimtim na nanunood at nakikinig sa ating programa. Very interesting po ng ating programa ngayong araw. Ito po, ilan lamang po ito sa mga katanungan ng ating pong mga kababayan, Miss Dalia, siya po ay isang kababayan natin na nakatira diyan sa Cagayan. Kailangan daw po niyang itama yung kanya pong imbis daw po na letter C ay letter S yung nailagay doon sa kanyang apelyido po ba ito o kanyang pangalan. Yun daw po ang lumabas sa kanyang birth certificate. Ano po kaya ang kanyang yung po yon, Mancia yung kanyang apelyido. Okay. Imbis na C ay S po, papaano po daw yon matatama? Sir Myong, ang tawag dito kung magpa-file siya ay migrant petition. Correction of clerical error in the civil registry document under Republic Act 9048. Ang gagawin po niya ay ipakita niya sa kung saan siyang bayan nanduroon, kung saan siya naninirahan. Ipakita niya at paghahandain siya ng mga requirements na kailangan niyang isubmit. Yun yung unang encounter niya sa civil register kung saan siya naninirahan. Mag-file siya ng migrant petition for correction of clerical error. Usually po, pag ang apelyido ang may mali, kailangan niyang suportahan ito ng mga dokumentong katulad ng, kung ito ay last name niya, ay kailangan ng birth certificate, PSA copy na, una ay PSA copy ng birth certificate niya, baptismal certificate niya, birth certificate ng kanyang father, baptismal certificate ng kanyang father, birth certificate ng kanyang kapatid, at school record niya, voters record niya. Marami pong maaari niyang isubmit, ihanda niya ito sa pagpunta niya sa civil registrar kung saan siya nandoon na resident at makikipag-ugnayan po yung aming, tatanggapin yon kung ayos na ang kanyang isinabmit na mga dokumento, tatanggapin yon ng civil registrar, ipapadala dito sa amin kung saan ang kanyang records ay nandoon at kapag ayos naman ang kanya mga isinabmit, ako ang mag-a-approve. Matapos kong i-grant ang kanyang petition, ipapadala ito sa PSA main office, legal department, at doon din ay i-affirm ng PSA. Pero sabi ko nga, mahabang proseso. It takes 6 to 8 months bago matapos yung prosesong ito. Dahil may first part at second part. Okay. Yun yung isa ay yung kailangang matapos ma-approve, babalik uli sa munisipyo ng Buwak para mag-issue ng certificate of finality na ipapadala naman sa PSA Mimaropa. Matapos sa PSA Mimaropa, ma-approve ng PSA Mimaropa, magkakaroon na ng annotation yung iyong birth certificate na pursuant to the decision of MCR Maria Dalia Handusay, the last name of child is hereby corrected from Mancia to Mancia, emphasizing C and S. Yun. Okay. The whole process. At tsaga-tsaga lamang po. Ito pa po, ang gusto ko po sanang iparehistro ang aking anak. Nandito po siya sa Marinduque, pero wala po ang kanyang tatay nasa Maynila. Doon nagtatrabaho, hindi naman po makauwi. I understand kailangan po yung presensya ng tatay. Pwede daw po bang mairehistro yung kanyang anak miski wala ang presensya ng tatay?
Alam mo po, Sir Myong, Miss Melapote, who is accompanying me here, ay siya yung in charge sa civil registration. At yan po ang napansin namin na problema ngayong panahon ng pandemya. Alam po naman natin yung marami sa ating mga kababayan ang nagtatrabaho sa ibang lugar. Kaya at ginagabayan po namin sila. Hindi ibig sabihin yung tatay ay nandoon, ay pipilitin namin na umuwi sa bayan ng Buwak para lang pumirma. No, inuunawa po namin ang inyong sitwasyon. At may kaukulan rin naman na rules dyan o policies na ginagawa o isinet ang PSA para sa mga ganyang situation. Ang gagawin po ng nanay na hawak niya ang dokumento, ipapadala po niya through mail yung dokumento, yung po'y 4 na kopya ng civil registry document ng birth certificate, ipapadala po niya sa asawa niya, ang asawa niya ay pupunta doon sa civil registrar, municipal or city civil registrar, where he resides or where he works, where he resides, at doon po sa harap ng civil registrar, doon po siya pipirma. Ayun. Kasi po, ang pipirmahan niya, ang tawag doon ay admission of paternity. Ayun. Inaako niya na talagang anak niya yung bata at siya ang tatay. Siya ang tatay. Ayun, nako. Importante po yun. Ayun. Yun yung pong sa abroad naman, may nangyayaring nasa abroad, hindi pa na-lockdown, hindi na naman makatravel. Ang gagawin po ng tatay, pupunta po siya sa Philippine Embassy. At sa harap ng consular officer, ay doon siya pipirma. Yun po ang lagi namin sinasabi sa mga nanay na wala yung kanilang mga partner. Para, it does not matter kung matagalan. Basta't mahalaga ay hindi nila, kung minsan po ang shortcut na ilalagay na lang nila. Kahit niwala na po yung tatay, wag po naman. Yung bata ay, he deserves a father. Kasi pag in-insist po niya yan, para lang magkaroon ng birth certificate, maka-claim sa mga insurances, ano pong mukha nung birth certificate. Ang malalagay po sa name of father is unknown. Ayaw na ayaw po namin yun. Ginagabayan po namin yung mga na wag, kasi inaako naman ng tatay yung bata. Correct. Bakit mo ilalagay na unknown yung bata? At the same time, sa mga susunod na mga pagkakataon at panahon, magkakaroon ho ng problema. You're just creating another problem. Opo. Naku, ang dami pa pong mga katanungan, pero meron ho kasing programa si Governor, 11:30 ho ay sasalang. Oo. Governor, standby lamang po, meron pang last na po, Okay sabi po ni Miss Floro Malelang, bakit daw po may mga pagkakataon na nagkakaroon ng pagkakaiba ang records, documentary entry sa birth certificate ng local civil registry office versus po sa Philippine Statistics Authority? A good question po, Kasi po, hindi man kasing ganda ng civil registration yung noon kaysa ngayon. Mas we evolve, yung bang gumaganda ang sistema as time goes by. Ang nangyari po kasi noon, gagawa ng birth certificate ang mga clerk na in charge ay 3 kopya, handwritten pa. May tendency po na iba-iba ang spelling na magawa sa 3 yun. Dahil 3 kopya, yung isang kopya ay maiiwan sa munisipyo, yung isa ay mapupunta sa may-ari o yung sa bata o sa magulang, at pangatlo ay mapapapunta sa PSA. What if yung kopya ng PSA ay yung namali, yung spelling? Oo. Kaya ganun po, nagkakaroon ng pagkakaiba, sinasabi na discrepancy between the PSA copy and the local copy. Kaya nga, may solusyon naman. Ang solusyon, yung Republic Act 9048, where you can file in our office a petition for correction of clerical error, whatever it is, be it in spelling, or you can file a change of name, or you can change even the for correction din po yung nagkamali sa date of birth at saka sex. Yan po ay sa aming tanggapan
ginagawa. Nako, alam nyo, napakahusay magpaliwanag ni Miss Dalia at siguro kailangan natin ulit siya sa mga susunod na mga araw. Hayaan nyo po, iimbitahan po natin siya sapagkat yung mga binabanggit niya po, yun po yung mga realidad na nangyayari on the ground at mga problema na kinakaharap ng ating pong mga kababayan. Napakahalaga po kasi, sabi nga ni ay necessary. Ito pong at essential o mahalaga talaga yung mga datos na nakatala sa ating pong mga birth certificate, marriage certificate and so on, dapat po talaga ay tama. Okay, kaya nga ni po sila, tama po si Miss Dalia kanina, kaya nga ni po ang nakapaloob sa tema nila ngayon ay yung tinatawag na digital information, pagsasaayos, improvement, continuous improvement, para po naman bukas sa mga darating po na mga araw, maging unti-unti na mas maayos nila yung kanilang serbisyo, paghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan. Alright, maraming salamat po, Miss Dalia. Alam niyo po, gusto pa rin po namin kayong makapanayam at marami pa po tayong mga katanungan, pero meron po tayong susunod na programa. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na makadaupang palad po din namin kayo dito para naman po yung mga question ng ating mga kababayan ay masagot po natin. Muli po, ang Municipal Civil Registrar Officer ng bayan po ng Buwak, si Miss Maria Dalia Handusay. Alright, at ito rin si Miss Virginia Sartilio. Ayan, maraming salamat po sa inyo, sa ipinagkaloob nyo po na oras dito po sa ating kapihan ngayong araw. Miss Handusay, any parting messages po sa ating mga kababayan, specifically or particularly dito po sa mga kababayan natin sa Bayan ng Buwak? Mga kababayan ko sa Bayan ng Buwak at maging mga kaibigan sa lalawigan ng Marinduque, maging habit na po natin na magpatala sa oras ang ating magpatala ng kapanganakan ng ating mga anak sa tamang oras. Ito po ay within 30 days. Bago po ako tapos, ito po ang iiwan ko na food for thought. If you are invisible, you are vulnerable. Birth registration must be everyone's priority. Let's make all our children visible and let's give every child a birthday. Kaya po, yan po ang aking parting words ngayong araw ito. Maraming salamat at magandang araw sa lahat. Very well said, Miss Maria Dalia Handusay, Municipal Civil Registrar Officer ng atin naman pong Bayan ng Buwak. Once again, thank you so much, Miss Virginia Sartilio, Miss Maria Dalia Handusay, sa inyong oras at pagkakataon sa atin pong kapihan sa Philippine Information Agency. Antabayanan po kami. Magbabalik po ako 11:30 para naman po sa espesyal na programa ng ating gobernador para magbigay po ng pinakahuling update sa Office of the Governor, si Governor Presbitero Velasco Jr. Sa lahat po ng ating mga kababayan na nanood at tumangkilik dito po sa ating programa, maraming salamat po sa inyo at ito po ay magkakaroon ng replay sa Lucky 7 Channel 3. Sa pangalan po ng aming Regional Director, Dr. Joey Alagaran, at sa lahat po ng bumubuo sa Philippine Information Agency, Mima Ropa, kayo din po sa Marinduque News Network, Mr. Santino Latorena, Mr. Mark Cesar Ola, sa aming Managing Director, si Adrian Rosales, maraming salamat po sa inyo. Ako pa rin po ang inyong Information Officer ng Philippine Information Agency Marinduque na nagsasabi po magandang araw. God bless everyone.